Mga kababayan, ito na siguro yung tinatawag na karma. Pasensya na, nakikiramay tayo sa pamilya ng vlogger na ito. Sa mga nakakilala kay Mima Alicia, mga kababayan, itong si Mima Alicia ay pumanaw na ito. Binaril ito, mga kababayan, kahapon. Hindi ko lang alam kung ano yung eksaktong oras, pero nga nabasa natin sa mga balita, nabasa natin sa social media na itong si Mima Alicia nga ay binaril nga ito sa loob ng kanyang pamamahay. Sana maging aral sa atin ito, lalong lalo na sa mga vlogger, yung mga vlogger na nagpapabayad, nagpapagamit para manira, mga kababayan. Itong si Mima Alicia, grabe, sobrang bastos ito, mga kababayan. Hindi man maganda pakinggan, nasabihin natin na deserve niya na ganun ang kanyang sinapit. Nakakaawa rin naman yung pamilya niya. Pero sana tayong mga vlogger, sana naman maghunos dili naman kayo. Huwag naman kayong tumulad nitong si Mima Alicia, mga kababayan. May video tayong ipapakita dito. Maikling video lang ito, mga kababayan. Isa ito sa mga pangbabastos niya kay Vice President Sara Duterte. Grabe, sobrang bastos dito, mga kababayan. Tapos ngayon, ang nababasa natin, ang napapanood natin ngayon sa social media, ay ibinibintang nila ngayon sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Pinatumba daw para manahimik, para mawala daw itong isa sa mga bumabatikos kay Vice President Sara Duterte. Isang kalokohan yun, mga kababayan. Kasi nga, kung ganun ang ugali ng mga Duterte, mga kababayan, sana yang si Trillanes, bakit buhay na buhay pa yan? Bakit yan si Dilima? Bakit yan buhay na buhay pa yan? Huwag tayong maniwala, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, huwag tayong maniwala na ganun ang ginagawa ng mga Duterte. Ang nito, mga kababayan, ang sa tingin ko nito, ito yung aking opinion lang naman, baka ang bumira nitong si Mima Alicia, ayon din yung may hawak sa kanila. Kasi nga, mga kababayan, itong mga vlogger na ito ay may humahawak sa mga ito. Isa-isa. Iisa yung kanilang content, mga kababayan, kung hindi sirain, ibagsak si Vice President Sara Duterte. Ang senaryo, mga kababayan, parang ganito. Binira itong si Mima Alicia para ibintang sa kampo ni Vice President Sara Duterte. O kaya naman, mga kababayan, mayroon talaga itong personal na away. Si Super DM noon, kinasuhan din itong si Mima Alicia. Iwan ko lang kung anong nangyari sa kaso. Mayroon ding mga nagkomento sa akin noon na sana gawan ko ng reaction video nung mga kasagsagan pa, nung lagi pa akong gumagawa ng reaction video, mga kababayan. Kasi nga, yung mga taga-suporta natin, yung mga viewers natin, nakikita nga nila na sobrang binabastos na si Vice President Sara Duterte nito, mga kababayan, at yung mga kalyado ni Vice President Sara Duterte. Ito, may video tayo, ipapanood sa inyo. Panoorin nyo kung gaano kabastos ito. Hindi na lang natin ilagay ito sa ating ipapakita ko lang sa inyo na ganito para hindi tayo makapiright. Ito panoorin natin ito. Sara Duterte, ano naman itong kumakalat na balita? Lahat na lang pinarayar mo. Ang ina ba naman mga minangal? Imagine nai-issue ka. Tingnan nyo, mga kababayan, kung paano niya mumurahin si Vice President Sara Duterte. Ito, patuloy natin. Sa pagnanakaw, kaya ka nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagansyo, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Mayroon ka bang tinatawag na tukhang-tukhang? Ngayon, ano pang kumakalat na issue? Kaya ka ba pumupunta? Tingnan mo kung sino natukhang. Talagang pag yung karma talaga, pag dumating sa buhay mo, talagang hindi mo inaasahan yan. Tama yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang gaba di magsaba. Ito, patuloy natin ito. Sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata. Tingnan nyo. Tingnan nyo, mga kababayan. Tingnan ninyo kung gaano ka sinungaling ito. Pumupunta daw si Vice President Sara Duterte sa ibang bansa para magpalaglag ng bata. Ang pinunta ni Vice President Sara Duterte sa ibang bansa para dalawin si dating Pangulong Duterte na pinakidnap ng amo nila, mga kababayan. May amo ito, mga ito.
Marami yan sila mga kababayan. Kaya sana maging aral sa inyo yan. Kasi yung kung sino man yun, sino mang yung may hawak sa inyo ngayon, sila din yung magpapabagsak sa inyo. Kaya mag-ingat kayo, kayo magpagamit. Ito, patuloy natin ito. Ko, sino yung kabembangan mo kung Ayan. totoo man tong putang inang balitang kumakalat na to? And totoo nga naman yung sinasabi, di ba, na katawan mo, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. Pero ito yung ito yung napakagagong ginawa ko. Ginawa mo yan, oo. Sinarapan ninyo yung mga gabi ng lagim. Tapos nung may nabuo na, anong kasalanan ng sanggol para ipa-abort mo? Tangina, di ba mga kababayan? Ang tindi nito. Akala mo totoo yung kanyang mga sinasabi? Na nagpalaglag daw si Vice President Sara Duterte. Kahit sino man siguro mga kababayan na mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, talagang mananalangin siguro na sana mawala ka na. O, tingnan mo. Nakarama ka ngayon. O ito, patuloy natin ito. Tingnan nyo naman yun, oh. Kung totoo man. Kung totoo. Kaya ka mayat-maya pumupunta ng ibang bansa kasi nagpalaglag ka. Eto, gusto namin itong malaman. Totoo ba itong kumakalat na balitang to? Kasi ako, ayaw manira. Hindi ka naman sumasagot sa impeachment. Meaning, totoo ba yon? Silent means yes? Ngayon, gusto namin marinig dito. Totoo ba na nagpalaglag ka ng bata, Sara Duterte? Totoo ba itong balita ng isang vlogger na kaya ka pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka? Sinong lalaki ang tumira sa'yo? Sinong lalaki ang bumembang sa'yo? Utang ina ka talaga? Kinakahiya ka naming mga babae, nakakasuka ka. Mas malala ka pa sa tok-tok. Tingnan mga kababayan kung gaano kabastos itong hayop na ito. Patay na ito mga kababayan, pero hindi mo pa rin mapigilan ang sarili mo na murahin ito. Dahil sa sobrang bastos nito. Siguro nga, deserve siguro. Pasensya na. Nakikiramay tayo ulit sa pamilya nito. Pero pag ganitong klaseng kasinungaling, ganitong klaseng kabastos, siguro hindi tayo manghihinayang na mawala yung mga ganitong klaseng tao, mga kababayan. Mas namamang pakinggan. Pero nga, bakit ganun? Yung kanilang paninira kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Kung sino man ang bumira sa'yo, bahala na sila mga kababayan. Sila yan. Sa bagay, sabi mo nga ikaw yung presidente ng impyerno. Talaga nga namang pinanindigan mo? Ang ina mo talaga sa Duterte, ano naman? Tingnan nyo mga kababayan kung gaano niya mura-murahin na lang si Vice President Sara Duterte. Wala talagang magandang naidudulot yung kayabangan, yung gusto kang magpasikat na wala ka namang kakayanan. Kaya mga kababayan, sa mga vlogger, lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng vlogger na walang preno yung bunganga, mag-ingat kayo. Darating din yung araw na ang may hawak sa inyo, sila din yung magpapayari sa inyo para ibintang doon sa inyong mga binabanatan. Ganon yung kanilang strategy, mga kababayan. Yun ang dito lang muna at ulit nakikiramay tayo sa pamilya ng vlogger na ito. At sana nga maging aral sa ating mga vlogger ito na huwag tayong magpagamit sa gustong gumamit sa atin. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kayo kay Ma'am J. Religious ng Apulilan, Bulacan. Sa kanyang mga apo si Coco Dionyori at saka si Sagi. Shoutout na rin kay sino ba ito? Kay Roda TV. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Juwin Coach sa Rua, maraming salamat sa iyo, idol. Kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Jonathan Arcilia, kay Jesus Catres, sa Catres family ng Pasay, shout out sa inyo lahat. Taga Pasay mga kababayan, shout out na rin kay Marciano T. Jr., shout out na rin kay Hins TV idol, shout out kay Manny Aguilar, shout out kay Lorna Barro at kay Crispin Del Rosario. Yun ang dito lang muna tuwan sa gin. This is Rondy TV mo, ingatan lahat. God bless bawat isa sa atin.